Natapos ang ating last chapter sa Wistoria Wand and Sword, kung saan hindi napagtagumpayan ni Will na talunin ang mga halimaw na inilabas ni Cruz. Bigla namang sinabi ni Krilwi na ang gaganapin na bloom sa kalahating taon mula ngayon, ay gagawin na pagkatapos ng isang linggo dahil labis na nangangailangan ang tore ng mga bagong miyembro, gawa ng matinding pagkabawas ng mga high mages noong Terminaria incident. Nang dahil dito, ay muling nagkaroon ng pagkakataong patunayan ni Will Surfort ang kanyang sarili sa tore. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 34. Nagsimula ang chapter sa isang silid ng tore, kung saan si Will Surfort ay nagbabasa ng libro tungkol sa mahika. May dalawang estudyante naman ang lumapit sa kanya, upang yayain nila ito na sumali sa kanilang party, at mag-ensayo sa dungeon. Bigla namang dumating si Julius, at nagmamadali itong lapitan si Will Surfort. Sinabihan ni Julius ang mga estudyanteng gustong isama si Will sa kanilang party, na actually, hindi niya gagawin yun. Itong pabaya na ito, ay nag-e-ensayo kasama ko. Ikinagulat ni Will ang sinabi ni Julius tungkol sa kanya at tinanong niya ito, na ano? Kailan pa Julius? Sinabi ni Julius, na Will, wala kang oras para makipagkaibigan sa mga estranghero sa loob ng dungeon. Ang dapat mong gawin ay alamin kung paano kontrolin ang Whist. At ako ang taong makakatulong sa'yo na gawin iyon. Hindi inasahan ni Will Surfort ang mga sinambit ni Julius at sinabi, na napakabuti mo naman, ngunit bakit gusto mo akong tulungan? Sinaad ni Julius, na marami na tayong napagdaanan, ikaw at ako, pati din sina Wignall at ang iba pa, hindi lang kita nakikita bilang miyembro ng ating grupo, kundi bilang isang kaibigan. Pinakitaan ni Julius si Will ng isang bulaklak na rosas, at biglang kumislap ang mga mata ng ating bida at sinabi, na bilang isang kaibigan ba? Ibinigay ni Julius ang hawak niyang bulaklak sa kanya, habang nagpasalamat naman si Will Surfort at sinabi din, na syempre, ikinatutuwa ko na tulungan mo ako. Bigla namang tumalikod si Julius, at ngumiti ito na para bang may binabalak ito sa ating bida, habang si Will Surfort ay labis na natutuwa sa pagtawag sa kanya ni Julius, na isang kaibigan. Sinabi ni Julius sa kanyang sarili, na ang walang talentong mangmang ay tiyak na nawawala sa katinoan, kung iniisip niyang may tutulong sa kanya ng walang dahilan. Magiging perpektong kasangkapan siya, para matiyak ang aking kinabukasan sa tore. Pumasok sa imagination ni Julius, na labis ang pasasalamat ni Will sa kanya, sa nagawa nitong makapasa at makasali sa tore, dahil sa kanyang tulong, habang sinabi niya sa kanyang isipan, na sasamantalahin ko ito at sabihin sa Alves Vina, na tinulungan ko ang kanyang kaibigan na si Will Surfort, upang makuha ko ang tiwala niya at hayaan akong makasali sa Ice Faction. Ibubuhos ko ang lahat ng halaga nitong mukhang dwarf na si Raulo. Ang pagtanggap ko sa Ice Faction ay siguradong makakamit ko. Itinuro ni Julius si Will at sinabi, na sige, wala nang paligoy-ligoy pa. Panahon na para mag-ensayo. Matagumpay na nauto ni Julius ang ating bida, at madali lang niya itong napapasunod sa kanyang mga gusto, habang ang pusa ni Will Surfort na si Kiki, ay napabuntong hininga na lang. Nag-umpisa na ang dalawa na mag-training. Ang espada ni Will ay nababalutan ng yelo, at tinanggal din nito ang patalim ng kanyang sandata, na utos sa kanya ni Julius. Tinanong ni Will, na kung ano ang susunod na gagawin niya, habang sinabi ni Julius, na panatilihin mo ito. Panatilihing nakalagay ang mahika sa iyong sandata. Bigla namang nagcast ng spell si Julius, at naglabas ito ng napakaraming ibon, na gawa sa yelo patungo sa ating bida. Sinabi pa ni Julius, na ito ay isang mas mababang antas ng Guardian, pero nilagyan ko ito ng sapat na mahika para may palabas ito. Dapat itong makatiis ng pinsala mula sa iyong mapurol na espada, na pinagmumula na may parehong elemento. Ang gusto kong gawin mo ay makipaglaban sa mga Guardians na ito, nang hindi sila nasisira, habang pinapanatili ang mahika sa iyong espada. Hindi naman magets ni Will kung bakit pinapagawa sa kanya ni Julius ang ganitong bagay, habang sinaad ni Julius, na matututuhan mong may activate ang Whist, sa sarili mo lang. Sa loob ng 6 na taon, naging estudyante ka sa akademya at nagtapos ka ng hindi natututo, kahit ng pinakapayak na mga spells. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa pagsubok na matutunan ang magic, mas magiging kapaki-pakinabang na pagtuunan mo ng pansin ang pagmaster sa anuman ang natatanging kapangyarihan, na mayroon ka na.
Sinabi naman ni Wilserfort na ipinapalagay kung may saysay nga iyon, pero paano ko ba maya-activate ang wish sa sarili ko? Patuloy na nag-isip ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili na hindi ko magamit ang mga spell, kaya ang tanging paraan para mapanatili ang espada ko ay sa pamamagitan ng pag-asa sa mahika mula sa panlabas na pinagmumulan. Ang pag-activate ng wish gamit ang sarili kong mahika ay parang walang pag-asa. Para bang hinihiling niyang lumikha ako ng bagong spell mula sa simula. Sinambit ni Julius na tumahimik ka na lang at gawin mo ito. Ang pagmumuni-muni ay hindi makakatulong sa iyo. Walang silbi ang mag-isip kung kaya mo bang gawin ito, ang kailangan mong gawin ay simple, magtuon ka sa paglagay ng mahika sa iyong sandata, alamin mo kung paano gawin iyon at kahit saan man manggaling ang mahika, magiging iyon na ito. Sa halip na panatilihing nasa 100% ang wish, bawasan ito sa 100 o kahit 1,000 bahagi ng iyon, mag-focus sa pagpapanatiling pare-pareho ang daloy ng mahika sa iyong espada. Panatilihin mo ito habang ginagawa mo ang iyong araw, ipagpatuloy ito kahit habang natutulog ka, ang layunin ay maging napakagaling mo rito, na magagawa mong taasan ang lakas ayon sa iyong kagustuhan sa panahon ng labanan. Sa puntong iyon, halos magic na ito, handa akong pumusta na makakalaban ka muli ng mga Waltz sa susunod na bloom, ipinakita na sa atin ng tao na iyon na kahit anong mahika, kahit gaano ito kaina ay mabilis na makakatalo sa kanila, kahit isang maliit na bahagi ng mahika sa susunod na bloom, ay magiging malaking tulong para sa iyo. Alam kong alam mo na limitado lang ang magagawa sa loob ng 1 linggo. Magsimula mula sa iyong layunin at tukuyin ang mga kailangan mong gawin. Walang dami ng di-epektibong pag-aaral ng mabilisan ang makakatulong sa iyo sa pagkakataong ito. Sinaad naman ni Will sa kanyang sarili matapos pakinggan si Julius, na kaya gusto niyang malaman ko kung paano panatilihin, at magtago ng kaunting mahika sa aking espada nang hindi sinisira ang mga Guardians. Ginagamit niya ang mga Guardians para sanayin ako kung paano kontrolin ang mahika. Isang napakahusay na paraan ito. Sa tingin ko, hindi siya napabilang sa 3 nangunguna sa aming klase ng walang dahilan. Sinabi ni Wilserfort kay Julius na salamat sa pagtulong sa akin, Julius. Ang talino mo talaga. Iniisip ko kung bakit wala sa mga grupo ang gustong kumuha sa'yo. Nainis naman si Julius sa mga sinabi ni Will at Sinaad na kasalanan mo lahat ito, tanga ka. Inilipat ang scene sa itaas ng tore kung saan nag-uusap sina Iris at Elfaria. Sinabi ni Iris na Elfaria, pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit hindi mo binigyan ng basbas si Julius Rinberg? Tagamasid ako, alam mong hindi ako pwedeng basta tumayo na walang ginagawa, kapag may isang salamangkero na kasing husay niya. Sinambit ni Elfaria na kasi ininis niya ako sa komento niyang iyon tungkol sa paghuhubad sa akin, at sa walang tigil niyang pambubuli kay Will. Hindi pa kasama ang paglalantad niya ng nakakahiya kong nakaraan sa buong academy. Kaya iyon ang dahilan. Sinaad ni Iris na maliwanag na personal ang alitan mo laban sa kanya. Tinanong naman ni Elfaria si Iris na ano ang iniisip ni Master Aaron tungkol kay Will, Iris. Sinabi ni Iris na kung ano man ang mangyari, mangyari na, iyon ang eksaktong sinabi niya, hindi siya mukhang kasing bukas ni Cauldron pagdating sa isang espada na pumapasok sa mundong ito ng mga wand. Pero sa palagay ko, magiging bukas si Great Mage Aaron sa pagtanggap ng sinumang may determinasyon, at lakas para maghanap ng sariling landas. Napaisip naman si Sarisa habang nakikinig ito sa kanilang usapan, na si Wilserfort at ang paglitaw ng Wiz ay naghati sa tore, nabasa ko na ang napakaraming dokumento at wala akong natagpo ang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa Wiz, na makapagbibigay sa akin ng tamang pag-unawa kung ano ito. Sinabi ni Sarisa sa kanila na isang batang may kapangyarihang kayang baliktarin ang mundong ito, talagang isang hindi pangkaraniwan na may ganitong espada, habang sinaad niya sa kanyang isipan na kahit na nababahala ako para kay Elfaria, wala pa rin akong ideya kung paano ko siya haharapin. Sinambit ni Iris na pero kung hindi kayang malaman ng tore kung ano ang gagawin sa kanya, siguro pwede kong ilagay siya sa ilalim ng aking pangangalaga, isa naman akong tagamasid pagkatapos ng lahat. Sinabi naman ni Elfaria na sa panaginip mo, ikaw nakaakit-akit na maliit na masungit. Ipinakita ang dalawa na tinatitigan ang isa't isa ng masama, at labis ang inis na nararamdaman nila sa isa't isa. Nababahala naman si Sarisa sa kanyang nakikita at sinabi sa kanyang sarili na ang batang iyon ay ang dahilan upang masira ang tore na ito.
Inilipat ang scene kina Julius at Will, kung saan patuloy na naiginsayo ang dalawa. Sinabi ni Julius, na ilang beses ba natin kailangan gawin ito, ha? Isa na namang guardian ang nasira. Ni hindi ka man lang gumaling. Sinusubukan mo bang sayangin ang aking mahika ng sinasadya? Sinambit ni Will Surfort sa kanyang sarili, na kahit gaano ako magporsigi, kaya ko lang mapanatili ang pagdaloy ng mahika ng 50 minuto bago ito mawala. Ang mas masama, kumakain ng napakaraming enerhiya sa akin ang whiz tuwing ito ay nawawala. Ang tanging natutunan ko mula sa pagsasanay na ito ay ang mga kahinaan ng whiz. Kung hindi ako makakagawa ng progreso, magiging sayang lang ang lahat ng oras na ito. Sinaad naman ng ating bida kay Julius, na sa tingin ko, mas mabuti siguro kung matutunan ko muna ang higit pa tungkol sa whiz, bago subukang i-master ito. Wala pa rin akong ideya, kung anong klase ng kapangyarihan ang hinaharap ko. Sinabi din niya sa kanyang isipan, na wala ni isang bagay sa mga libro ng akademya ang naglalaman ng anumang pagbanggit tungkol sa whiz o mahikang katulad nito. Akala ko si Mr. Wertner ay may alam tungkol dito, pero hindi niya din naintindihan ang mga prinsipyo nito. Sinambit ni Will kay Julius, na pero sa tingin ko ay makabubuti kung hihingi ako ng tulong sa isang high mage, para hanapin ito sa mga libro ng Tore o kaya ay maghanap ng isang tao na may kaalaman tungkol dito. Sinabi ni Julius, na ano sa tingin mo ang ginagawa ko sa sandaling ito? Ang mga clone ko ay abala sa paghahanap sa mga libro sa aklatan ng Institute, at sa paghahanap sa Batang Finn para sa kahit anong impormasyon na makikita nila tungkol sa whiz. Sinaad ni Will, na kontrolado mo ang iyong mga Arswise clones mula sa malayo. Kailan mo natutunan gawin iyon? Mas magandang tanong ay bakit mo ginagawa ito? Bakit mo pinagsisikapan ang lahat ng ito? Sinabi ni Julius, na kailangan nating magsanay at mangalap ng impormasyon ng sabay, dahil 1 linggo lang ang ibinigay sa atin para magtagumpay, hindi mo ba makuha ito? Sinabi naman niya sa kanyang isipan, na nakakainis. Ang pagsubok na may proseso ang nakikita ng mga clone ko, ay talaga namang nagugulo ang aking isipan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko sa multitasking. Nagtanong namang muli si Will kay Julius, na pero bakit ka nagtatrabaho ng mabuti para sa akin? Sinabi ni Julius, na buksan mo ang mata mo, Will. Tumutulong ako sa iyo para matulungan ko rin ang sarili ko. Ang tadhana ko bilang isang Rinberg ay umabot sa Rurok. Maging isang salamangkero na mas mahusay kaysa sa lahat. Ginagamit kita para makarating doon. At sinabi kong tutulungan kita, di ba? Nangako ako sa iyo, at ang mga noble ay hindi pinapako ang kanilang mga pangako. Sinabi ni Will sa kanyang sarili, na tinutupad niya nga ang pangako niya, lalo na nung humingi ito ng tawad kay Danan at sa iba pa, pagkatapos ng pagkatalo sa Grand Magic Festival. Napaluha naman ito sa saya at sinabi kay Julius, na talaga namang mabait ka. Alam mo ba iyon, Julius? Ang kabaitan ay may iba't ibang anyo, iba-iba ito mula sa isang tao patungo sa isa pa. Ipinapakita ni Colette ang kanyang kabaitan sa pamamagitan ng palaging pagtulong sa akin, ipinapakita ni Mr. Wertner ito sa pamamagitan ng pangangaral sa akin, at si Sion, kahit siya, ay mayroon ding sariling paraan ng pagpapakita ng kabaitan. Ang iyong kabaitan ay maaaring pinapalakas ng isang uri ng obligasyong panlipunan, pero hindi nito binabawasan ang pagiging totoo nito. Ikaw ay isang mabait na tao, Julius, at sa tingin ko, iyon ay kahanga-hanga. May bigla namang naalala si Julius, kung saan may nagsabi sa kanya, na Master Julius, napakabuti mo talagang bata. Matapos ito ay sinabihan niya si Will, na ano bang problema mo, tama na, nakakawalang gana ka na. Magpapahinga muna ako. Sinabi ni Will, na sige lang. Sa tingin ko, dito na lang ako at magpa-practice pa ng kaunti. Salamat sa tulong, Julius. Habang naglalakad si Julius palayo kay Will, sinabi niya sa kanyang sarili, na mabait daw ako. Wala akong pakialam sa pagiging mabait. Ipinakita ang nakaraan ni Julius, kung saan tinulungan niya ang isang pusa. Sinabi sa kanya ng kanyang yaya, na Master Julius, ikaw ay napakabait na batang lalaki. Sinaad naman ng batang Julius, na syempre naman. Tungkulin ng isang noble ang protektahan ang mga mahihina. Hinimas-himas ng kanyang yaya ang kanyang ulo, habang tinanong ni Julius ang kanyang yaya na nagngangalang Miss Anna, na mas gusto mo ba ako, kapag mabait ako? Inalis ni Miss Anna ang kanyang suot na kwintas upang ibigay ito sa batang Julius at sinabi, na oo, sobra, ako at ang lahat ng iba ay iniisip na ito ay kamangha-mangha.
Sinabi ni Julius sa kanyang sarili na huwag mo akong lokohin, mabait ako. Naging mabait ako sa abot ng aking makakaya, ngunit ikaw pa rin ay hindi magiging akin. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng malasakit kapag ang pagiging makasarili ay mas kapaki-pakinabang? Pagpapakita ng aking mga talento, paggamit sa iba para sa aking sariling kapakinabangan, at ang pang-aalipuste sa mga mahihina at pinabayaan, ay nagbigay sa akin ng higit na kasiyahan kaysa sa pagiging mabait. Habang hawak-hawak ni Julius ang kwintas na ibinigay ni Miss Anna sa kanya, ay sinabi nito na paano ka nagkaroon ng lakas na loob na pag-usapan ang kabaitan sa akin, tulad ng ginawa ni Anna. Hindi ko kailangan ng kabaitan, namatay na ang Julius na iyon matagal na, at ako ang pumatay sa kanya. Inilipat ang scene sa laboratorio ni Cruz, kung saan pinapanood niya si Julius gamit ang Witch's Eye. Sinabi nito na nagpupumilit sila ng walang kabuluhan. Charles, gusto kong ipadala mo ang mensahe sa mga colorless. Ibinalik ang scene kay Julius, kung saan patuloy itong naglalakad. Sinabi ni Julius na ang paglakad-lakad ng walang direksyon ay isang pagkakamali, nasaan na ako? Ito ba ay isang dungeon o kung ano man? May bigla namang dalawang magic spell ang papalapit kay Julius, na mabilis niyang napansin at naiwasan niya ito. Nang tinignan niya kung saan nagmula ang mga atake, ay nakita niya ang tatlong high mages na may mga glory ang walang kulay. Sinabi nila kay Julius na nakatanggap kami ng mensahe mula sa itaas, na tapusin ang isang pares ng mga pasaway na salamangkero, na tinatrato ang aming courtyard na parang laruan, at itigil ang kanilang nakakainis na pagsasanay. Sinabi ni Julius na kaya't dumating kayo para guluhin kami, ano? Para siguraduhin na hindi kami makakapasa sa susunod na bloom. At tinatawag ninyo ang sarili ninyo na mga salamangkero ng tore. Sabay-sabay na nagpakawala ang mga kalaban ni Julius ng mahika sa kanya, na nagawa naman niyang maiwasan. Sinabi ng isa sa mga high mages na ano ang alam mo tungkol sa aming kalagayan. Umaakyat kami sa tore ng walang faction at tinatawanan bilang colorless sa bawat sulok. Hindi mo kayang maunawaan ang kahihiyan na dinaranas namin. Sinabi naman ng isa na hindi ko gugugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko bilang simpleng bahagi lamang ng tore. Sinaad ng isa pang kalaban na kailangan ng mga faction ng mga bagong mga mages pagkatapos ng nangyari sa Terman Aria, at ipinangako ni Cruz na irerekomenday kami kung aalisin namin kayo. Magkakaroon kami ng pagkakataon na maging bahagi. Habang patuloy na umiiwas si Julius sa mga atake ng mga high mages, sinabi nito sa kanyang isipan na nakikita ko ang mga biktima ng kultura ng matinding kompetisyon ng tore, handa nilang iwan ang kanilang dignidad para sa isang pagkakataon na makalabas mula sa kanilang mga libingan. Pero kahit mababa o hindi, sila pa rin ay makapangyarihang high mages. May malakas na pagsabog ang nangyari sa nangyayaring laban. Ipinakita na tinamaan si Julius sa pagsabog at labis ang pinsalang natamo nito. Sinusubukan naman ni Julius na bumangon at sinabi sa kanyang sarili na matapos kong gamitin ang aking mahika sa mga guardians at sa maraming clone, halos wala na akong natirang enerhiya, hindi rin nakakatulong ang pagkakalamang ng kalaban, siguro ang tanging bagay na natitira sa akin ay mga salita. Connie, ang aking senior, Mary, ang mapagmataas, at Aaron, ang aking mayabang na junior. Mukhang hindi gumana ang pag-imbento ng mga bagong spells at pagsugod ninyo diretso sa tore, hindi ba? Pumasok bilang mga batang henyo, nanatili bilang mga nalugi na taunan. Kung gaano nakakahiya para sa inyong tatlo ang maging kasangkapan lang ng tore. Pinipilit kayong paikutin at panatilihin na gagamit ng tore na tumatakbo araw-araw. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa maging isa sa inyo. Sinabi ni Tony na tumahimik ka. Walang faction ang kumuha sa inyo. Kaya't isa kayong colorless tulad namin. Natatawa naman si Julius sa sinabi nito at sinaad na bulag ka ba o sadyang tanga ka lang. Nakakalimutan mo atang si Julius Rimberg ang kausap mo. Gagamitin ko ang kahit ano at sino man sa aking paglalakbay upang sakupin ang tore at magtagumpay sa ilalim ni Great Mage Elf Arya. At kapag nangyari iyon, titingnan ko ng may paghamak ang lahat ng mga taong nagtaboy sa akin. Kung kailangan kong gamitin ang Magie Evander para makuha ang gusto ko, gagamitin ko sana kayong tatlo para makasulong, pero sayang lang, wala kayong halaga kahit kaunti. Labis ang inis na naramdaman ng tatlo matapos hamakin sila ni Julius. Sumigaw si Tony at sinabi na Julius, ikaw na basura,
habang isinigaw ni Aaron na hindi ko talaga kaya ang ugali mo kahit noong magkasama tayo sa klase. Mabilis na nagbato ang tatlo ng pag-atake kay Julius, habang si Julius ay nanatiling nakatayo at sinabi sa kanyang sarili, na tama iyon, hindi ako mabait, paano ako magiging mabait? Nandyan ang mga salamangkero sa harap ko na talagang nagpapainis sa akin. Tingnan mo ako, Ana, hindi na ako ang mabait na batang kilala mo dati, wala nang ganoon. Matapos tumama ang mga atake ng tatlo, ay lumikha ito ng malakas na pagsabog. Ipinakita si Julius na hindi tinamaan, ngunit nagulat ito sa kanyang nakita. Si Will Surfort ay pinigilan pala ang mga magic spell patungo kay Julius gamit ang kanyang sandata, habang sinabi nito na okay ka lang ba, Julius? Kakatapos lang akong atakihin ng isang grupo ng high mages. Inisip ko baka hinahanap ka rin nila, kaya't pumunta ako para hanapin ka kasama si Kiki. Mukhang medyo nahuli ako, patawad. Sinabi ni Julius kay Will na bakit mo ako tinulungan. Sinambit ng ating bida na nagtutulungan tayo sa dungeon, di ba? At tumutulong ka rin sa akin na mapaghusay ang whisk, kaya't naisip ko na. Hindi naman natapos sa pagsasalita si Will dahil sumigaw si Julius sa kanya at sinabi na nakalimutan mo na ba ang ginawa ko sa iyo sa Grand Magic Festival? Tanga ka ba o ano? Ninitian ni Will Surfort si Julius at sabay sabing, siguro nga, ako ang uri ng tanga na napapaamo sa sinumang nagpapakita sa akin ng kabaitan. Naalala ni Julius ang kanyang tagapangalaga na si Miss Anna, kung saan sinabi niya sa kanya na mas iniibig ka namin kapag mabait ka, Master Julius. Napagtanto ni Julius na may pagkakapareho si Miss Anna kay Will, kaya bigla niya itong sinuntok na ikinagulat ng ating bida. Sinabi ni Will Surfort na kung para saan yun, habang namumula naman sa pisngi si Julius at sinabi na kinamumuhian kita ng maraming beses. Inilipat naman ang scene sa kanilang kalaban. Sinabi ni Aaron na anong pinaggagawa nila habang sinaad ni Tony na huwag mo silang pansinin. Basta talunin lang natin sila. Napansin ni Will Surfort ang pinaplanong gawin ng kanilang mga kaaway. Mabilis na pumunta ito sa harapan ni Julius at sinabi, na manatili ka lamang sa likod ko, Julius, habang sinaad ni Julius, na huwag mo akong utos-utusan. May bigla namang makapal na usok ang bomb alot sa kanilang mga kalaban, na ikinatakot nila. May isang nilalang ang nagsalita at sinabi, na alam mong hindi iyon ang tamang paggamit ng mahika, hindi ba't may itinuro ang akademya sa inyo? Nakita ni Will ang misteryosong tao na nagsalita, at tinanong niya ito kung sino siya. Ang tao na nagsalita ay isang babae, at nakapangdamit ito na katulad kay Krilwi. Ang pangalan ng babae ay Ceridwen, at sinabi nito kina Julius at Will, na kailangan kong pasalamatan kayo sa pagpapakita sa akin ng ganitong kamangha-manghang palabas ng kabataang drama, bilang kapalit ng magandang eksenang iyon, maaari nyo bang hayaan akong maging guro nyo? Dito na natatapos ang Chapter 34 ng Wistoria 1 and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.